Paalala lang po kay General Torre, iba po ngayon. Ngayon, kailangan mag-iwan kayo ng magandang ehemplo o magandang susundan ng mga susunod pang Chief PNP. Yan. Patunayan nyo po yung mga umaapula sa inyo, pumupuna, mali kayo. Trabaho lang ako, walang personalan. Walang personalan. Walang personalan. Ang nag-utos sa akin ay higher up, sinunod ko sila bilang isang mabuting sundalo. Kung kayo man lumagay sa kalagayan ko, susundin nyo rin sila. Kung ano man ang nakikita ko doon, makabubuti sa aking karir, siguro noong mga panahon na yon, personal niya yon. Ngayon po, ay napili ka ng PNP chief. Ito palang balita. Ang pagkakapili daw po kay General Nick Torre bilang ika-31 Chief PNP ay maituturing pong makasaysayan, historical, para po sa Philippine National Police Academy o PNPA. Si General Torre pala, tubong hulusulo pala ito. Kaya pala matapang din, ano? Siya po ang kauna-unahang PNPA alumni, nagtapos ng PNPA at upo bilang hepe ng pambansang pulisya. Produkto po siya ng PNPA tagapaglunsad class of 1993. Sa maiksing post sa social media, pinasalamatan po ni General Torre ang mga sumuporta sa kanya at ikinatuwa naman ni General Francisco Marbil na may napili ang Pangulo na papalit sa kanya. Bago po maging hepe ng CIDG, si Torre ay naging Provincial Director ng Samar Police Office, naging Director siya ng Quezon City Police District, kung saan pinasimulan niya ang 3-minute response. Pinamunuan niya rin ang PNP Communications Electronic Service bago siya tinalaga bilang Director ng Police Regional Office 11 o Davao Region Police, kung saan pinangunahan niya. Yun, andun yung naging kontrobersyal. Ang pag-aresto po sa dati leader ng KOGC, si Ginoong Apollo Kibuloy. Matapos ito'y napromote siya bilang hepe ng CIDG, kung saan pinangunahan naman niya. Yun, isa pa. Nagpakulay ng kanyang karera ang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na inilipad patungong kustodiya ng ICC sa the Netherlands. Isa ito sa mga posibleng naging basihan ng Pangulo sa pagkakapili sa opisyal. 54, 54 years old na pala si General Torre at may 1 taon at 9 na buwan pa, kaya tama, halos 2 taon pa pala siya manunungkulan. 1 year, 9 months sa serbisyo bago ang kanyang retirement sa March 11, 2027. 1 year and 9 months. Yes. Plus 6. Bakit 6? Baka mag-extension. Extended? Si Marbil na-extended, di ba? Hindi naman. Kung 6 years, hindi, baka iba na Pangulo nun. Hindi, 6 months. 6 months. Akala ko. Ikaw na lang. Another 6 years eh. Pero hindi ba nakasama ang PNP na yung mga napili na dapat may fixed term na 3 years? Parang hindi ata nakasama, no? AFP ata yun, no? Hindi, kasama yun. Oo. Kasama, pero hindi ko alam. Implemented ba yun? Implemented na ba? Baka check nyo nga, baka nagkakamali kami. Baka nagkakamali. Kung kasama o hindi. Baka ang nagkakamali kami. Doon sa fixed term na 3 years. Yan, Yan. Kasi sa AFP, kahit dumating na retirement age mo, pero kailangan mong tapusin yung 3 taon. Bilang isang termino mo yun. AFP Chief of Staff. Yes. Ayun. So yun po, ang isang kapanapanabik na balita para sa ating mga kababayan. Sigurado ka kapanapanabik? Kapanapanabik yan. Mayroong disgusto man o hindi. Ayaw man nila o gusto nila. Tatanggapin na natin ang katotohanan. Siya po ang hepe ng pambansang pulisya. Kaya sa ayaw nyo't sa gusto, siya ang hepe. Siya ang hepe. Siya ang napili ng appointing authority. Di ba? Tama. Siguro. Eto na. Pag ikaw na naging Chief PNP, General Torre, matitigil na yung yung shakedown na ginagawa ng mga ilang mga opisyal dyan sa CIDG.
Mga shakedown. Anong shake? May meron shake. Hulid up. Gano'n. May mga ganyan ngayon. May mga nakarating sa ating mga sumbong. Ayun. Pero hindi lang natin mapangalanan Ayun. at maibunyag dito dahil natatakot yung mga taong nahuli na baka sila'y balikan. Dapat shape up, hindi shake down. Shakedown. Shake down. Shake. Yung Akala ko. aalugin. Di ba dati nagkaroon yan, yung sa Binondo, kada uhuli yung bodega, hiningan lang ng pera. At yun na nga, pinagsisibak yung mga taga-CIDG noon. Well, ngayon mukhang nagbabalik, no? Sana naman at ngayon, Chief PNP na kayo, masilip niyo yan at mapigilan yung mga ganyan shakedown na nangyayari sa PNP. Sana makakita din ng kaparaanan si General Nick Torre na yung mga taong galit sa kanya sapagkat siya na ang hepe ng pambansang pulisya ay mapatunayan niya na kaibigan tayo, hindi tayo magkakalaban, huwag kayo lalabag sa batas. Pag hindi kayo lalabag sa batas, kakampi niyo ako. Di ba? Kalaban lang ako bilang Chief PNP na mga taong lumalabag sa batas. Di ba? Tama. Siya na ang punong tagapagpatupad ng pambansang pulis. Ang bilang isang pulis, tagapagpatupad po kayo ng batas. Ano kaya ang reaksyon dito ni Senador Bato de la Rosa, no? Tawagan natin si Senador Bato. Dating PNP chief rin yan, at saka senador ngayon. At kung ano yung aasahan niya sa bagong Chief PNP na ito. Ano ang kanyang challenge? Ano, ha? Sino pa ba ang mga nagpahayag ng disgusto dati, no? Kay General Nick Torre. Yan. Ayoko magbanggit ng pangalan. Basta, abangan natin. Tsak yan, may maglalabasan sa... Ang dami agad lumabas na memes ngayon. Dami. Ang nakita ko, ang lumabas na... Dapat ko, aywan ko lang. Kasi yung lumabas na larawan, yung titinda ng pares ang sabi ko, hindi yan. Mali kayo. Sino yun? Yung nagtitinda ng pares. Yung tumakbong party list? Yata. Kako hindi yan. Huwag nyo ng mamaya, ipakulong kayo dyan, Torre. PNP chief na yan, lagot kayo. Di ba? Yung si Diwata. Diwata ba pangalan? Diwata yung tawag nila. Hindi naman mukhang Diwata yun. Di ba? Sabi ni Glenn Gatos, gitata daw eh. Gitata ako, di masawata nga eh. Di ba? Anyway, ano man ang tawag yun sa... Wala tayo, sabi ng tao siguro, natalo na nga ako, ginaganyan niyo pa ako. Anyway, yun po ang latest. At sino-sino pa ba, Kuya Benny, meron ka pa mga pangalan dyan, sino-sino pa ba ang naitalaga na bagong mukha sa gabinete ng Pangulong Bongbong Marcos? Ito hindi na bago to, pero pwede natin sabihin na of all season. Ganun? Bakit? Ito si Darlene Berberabe. Si Atty. Darlene Berberabe ang bago ngayong Solicitor General. Ba? Matatandaan nyo kasi si Solgen Menardo Guevara, dating DOJ Secretary yan panahon ni Digong. Di ba? Naging Solgen. Naging Solgen ngayon, at siya ang tumanggi na ipagtanggol ang ating bansa sa ICC. Yes. Sapagkat may nauna niya sang statement na sila ay hindi sasang-ayon. Yes. Ayan. Sinabi yun eh. Yan po. Nanunumpa na pala agad kanina. Bilis Si Ma'am Darlene. Una kong nakilala personal yan nung presidente ng Pag-ibig Fund. Yes. Kasi malapit yan dati sa sa pamilya Binay Mga taga Batangas ako. Siya ba yung ni Samboy Lim? Welcome to Red Ribbon, home of the best person. Oo nga, no? Ang alam ko siya yung asawa ni Samboy Lim. Kapatid yan ni Doktor, yung Vice Mayor Berberabe ng Batangas. Yun ako nagkaka. Anyway, yung mga Berberabe, mga taga Batangas po yan. Yung dating asawa ni Samboy Lim, alam ko Berberabe. I just don't know kung siya yun. Ano ba ang background ni Berberabe, Kuya Benny? Well, di ba nabanggit nga na dating rin siya sa sa GCG. Galing din GCG. Government, nag-GSIS din ata at dito sa Pag-ibig. Okay, naging presidente ng Pag-ibig Fund. So marami na rin talagang pinanggalingan si
Attorney Berberabe at talagang kumbaga sa opisyal subok na sa laban ito. Pero kung ang pag-uusapan naman ay kanyang eksperyensya bilang abogado, ito pala ay nasaan na ba yun? Siya pala ay nasaan na ang papel natin tungkol kay Solgen. Ngayon ay Solgen Darlene Berberabe. Yan, Siya po pala ay Dean ng UP College of Law. Yes. Aba! At napaano rin siya, sumailalim din siya sa interview ng Judicial Bar Council o JBC para sa posisyon na Supreme Court Associate Justice. Naging contender para siya sa Supreme Court. Ayan. Ito nga't binabati siya ni outgoing Solgen Menardo Guevara at sinabing, I am happy for Darlene Berberabe as a top caliber lawyer with an impressive management background. She will surely do as well as Solicitor General. As for me, maybe it's time to go back to a quiet and peaceful private life. Salamat. Ayun. So, private citizen na ngayon. Si Attorney Menardo Guevara. Pero again, napaka-religyoso. Ganon. Taimtim, na low profile. Napakabait na tao niyan, si Menardo Guevara. Ako kasi hindi ko nakaharap ng personal yan Nakasama ko yan sa Boracay. Ganon. Nung sila pinapunta roon ni Pangulong Rodrigo Duterte para i-check yung ginawang rehabilitasyon. Ayun. Kaya't nakita niya, totoo pala. Kasama rin kasi sila DOJ kasama yung sa ginawang rehabilitasyon doon. Kaya't naging very successful dahil whole of government approach yung ginawa ron Talagang lahat ng puwersa ginamit. Sipin mo, linisin mo yung buong isla. Ang hirap nun kasama siya doon bilang excuse me. Mukhang may sakit ka ngayon na Ubo. Pero laganap ngayon yung bagong sakit. Ano daw? Yung Mpox. Wala pa naman. Meron. May bago ngayon. Ano yan? Nagkukuha doon siya pagka M2M. Ano? M2M? Man-to-man. Man-to-man. Doon daw malimitan ako. Hindi pa kaya malabo tayo makapitan yan. Yung mga nagpapamassage daw yan na doon sa mga spa parlor na merong man-to-man. Ay, nako. Yung spa na mababantot. Ito, basahin natin balita. Patuloy na minomonitor ng Department of Health at Regional Health Unit sa buong Pilipinas sa mga kumpirmado at hinihinalang kaso ng monkeypox. Ayan. Sa maraming lugar sa bansa. Binigting din ng DOH Western